We're back guys. So eto na nga tayo ulit, babalik. At ang magiging next topic naman natin ngayon is paano mo masasabi sa sarili mo na successful ka na by Angeline. So guys, shoutout sa'yo. So napakaganda naman ng question mo na yan. So sagutin ko na rin. So para sa akin, masasabi ko lang na successful na ako pag tinawag na akong boss. Oo. Boss, 5 kikiam. Ganun pare. Hindi. Pero seryoso, yun. Pag tinawag na akong boss, kasi talagang ang plano ko rin talaga is mag-business. Yeah. Diba? Business. Kasi kung habang buhay tayo mga ngamuhan pare, parang ang mangyayari lang din sa sahod natin is pambayad ng bills. Yeah. Ikot lang ng ikot yung pera. Pagod. Oo. Pagod lang yung may ipon mo tsaka resibo ng bills. Tsaka sakit ng katawan. Gamot. Resibo ng gamot. Ganon. Yun talaga. Masasabi kong successful na ako sa buhay pagka natupad ko na yung pangarap kong business. Honestly, ang gusto ko nga talaga is parang restaurant. Ganon. Yeah. Kasi food industry. Kasi mahilig ako magluto. Halata naman sa katawan ko eh. Mahilig ako magluto. Mahilig ako kumain. Yun ang hilig ko. Kami mag-asawa, mahilig kami. Yun. Masasabi ko na successful na ako sa buhay pagka may sariling bank account na anak ko. Yeah. Oo, may sarili na siyang savings. Nabigyan ko na rin ng magandang buhay yung mga parents ng asawa ko. Kasi ang pangarap ko na lang din talaga ngayon is hindi naman para sa akin, para na lang din sa family. Yun. Masasabi ko na successful ako pagka natupad ko lahat yun. Yung magkaroon ng sariling business. Yeah. Oo, yun talaga. Tsaka yun nga, makapagpatayo ng sariling mong properties. Makapagpundar ng lupa. Halos lahat naman tayo yung talagang yun, sa ganung paraan masasabi ko, pag dumating yung panahon na yon at meron pa to, talaga sasabihin ko successful na tayo guys. Sana nga sabay-sabay din tayo mag-success eh. Sabay-sabay tayo lahat. Bigayan na lang din tayo ng kagaya nga nakaraan din sinabi na pag meron yung business minded na katabi, yun, sharing na lang. Sharing is caring din naman talaga, di ba? So yun nga. Yun, sino may tanong nito, trabaho niyo rin ba? Successful. Oh, okay. Actually, maganda yung tanong niya na totoo kasi dito mo kung paano mo talaga siya makita, kung paano mo siya makita through your own life or own perspective. Sa akin kasi tol, yung successful may level eh. And successful, malawak din na terms yan tol. Successful means comfortability pare. Comfortability. Sa akin ang successful para sa akin may dalawang levels para sa akin. Mid-level, top level. Mid-level, successful is comfortability kasi 'di ba? Para sa akin para saan ang mid-level ko na successful or comfortability is yung kompleto yung tulog mo, 8 hours a day yung tulog mo, may tamang pahinga ka, nagpa-function ka ng mabuti, wala kang sakit, nagpa-function ka ng mabuti, nagagawa mo yung mga gusto mong gawin, na malaya ka, tas yung mga people na nakasurround sa'yo is goods, parang wala kang kagalit, parang kung meron man, napakabihira ba, parang napakagaan lumakad sa mundong to ba. Ganun pala yung part na successful na appreciate ko for the meantime dito sa mid-level. Pero kung sa top level naman, doon napapasok sa akin yung mga vision ko kung paano ko talaga gusto yung sarili ko, paano ko talaga nakikita yung sarili ko in the future, kung paano ko siya gustong i-achieve. Lalo yung mga pangarap ko, yung mga pangarap na mga bahay, yung mga kotse, ganun, yung pwede kang mag-spend na pwede mong bayaran yung ginastos mo comfortably. Ganun yung para sa akin sa successful. Yun nga, dalawang level siya, mid-level and top level, and comfortability. Ang ganda na sinabi mo pare. Actually yan din talaga yung sasabihin ko eh, yung may levels ng pagiging successful. Pero anyway, siguro para sa akin ang pagiging successful is kung paano ka makontento. Di ba? Kasi hindi mo masasabi naman na successful ka na. Maaari nakikita ka ng ibang tao na
O kumpleto ka na sa may financial freedom ka na, kumpleto ka na sa lahat. Okay ang health mo, pero the way na tignan mo yung sarili mo, ikaw pa rin ang makakapagsabi niyan kung successful ka na. Kumbaga ang bottom line niyan is ikaw pa rin talaga. Yung pagiging kung saan ka makokontento. 'Di ba? Maaring tulad ako, masasabi ko successful ako kasi kontento ako ngayon kung anong meron sa pamilya ko. Actually, masasabi natin na hindi ako financially stable ngayon, pero masasabi ko na I'm successful sa family. Kasi buo yung pamilya ko, masaya, healthy. So ganun ko siya tingnan. Kontento ako doon. Pero kung ibibigay ni God na syempre lahat naman tayo naghahangad ng financial freedom, 'di ba? Bakit hindi, 'di ba? Pero yun talaga ang take ko doon, kung paano ka makontento sa pagiging yun ang term ko ng successful. Paano mo malalaman kung paano mo siya ma-appreciate na. For the meantime. That's it. Napaganda ng comment yung dalawa. So na-realize ko nga lang din dahil sa sinabi yung dalawa, mid-level, top level, tapos yun sa'yo nga sa pagiging vision mo. Parang na-imagine ko lang din, nga, parang ikaw nga lang din talaga na masasabi mo rin na successful ka dahil nga doon sa mga bagay na yun. Kontento ka na. So sa akin, naliwanagan lang din ako doon sa part na yun. Nga no. Sa ganun, may ganung paraan din pala na masasabi mong successful ka, hindi lang basta sa pangangarap ng bagay na hinahangad mo lang gusto mong abutin. So meron din palang mga ikaw lang din pala talaga makakapagsabi nun sa sarili mo, guys, no so yun, napakaganda ng sinabi nila ni Kuya Nick sa kanila ni Mike's. Sa akin siguro masasabi kong successful ako siguro sa health. Kasi kung anong magagawa anong magagawa nung money, 'di ba? May bahay at lupa ka nga. Di ka naman healthy, 'di ba? Wala rin eh. Kunyari, sabi nga nila, sobrang dami mong pera, kaya mong yung kaya mong bayaran yung doktor, ganun. Pero wala rin eh. Hindi mo doon mo lang iikot yung pera mo sa pagpapagamot mo, gano'n, di ba? Kaya para sa akin yung health pa rin eh. Yan talaga. Lalo pag number 1. tumatanda ka na. Ano yan? Mararamdaman mo na yun eh. Marami ng aray-aray. Yun lang. Maganda yung mga ano nila. Yung sa naman kasi, paano matatawag na naging successful na ako. Depende pa rin kasi. Ngayon kasi di ko pa masasabi na successful na ako. Kasi nga yung iba di ko pa nag-achieve, which is mga pangarap ko sa sarili ko and sa family ko. Pero kung sinasabi ko is yung mid, yan, mga naranasan ko naman na nakapag-travel ako minsan, nakapag-unwind ganon sa para sa akin yun yung successful na nagawa ko sa buhay ko. So, yun na, napagbigyan na tayo lahat ng topic. So, ito naman, guys. Yun. Ito na. Yung mga game shit naman natin ngayon. So, medyo nagdi-deep tayo dun sa mga topic natin eh. Mabigat din naman kasi yung mga request nila. So, sino sa inyo gusto magsimula ng game shit na to? Sige, ako. Sige. Ito sa game shit naman eh, no. Dito mo naman malalaman talaga kung paano mo i-visualize kung paano mo pagalawin yung character mo sa mundong to, di ba? Ay nga yung sinasabi ng madami, parang lang tong video game na ikaw mag-i-improve ng sarili mo. Ikaw yung ito talaga yung video game na walang cheat code. True life mo rin talaga siya yun eh. Minsan para sa akin yung sa game na to, dapat talaga may connections ka, hindi mawawala yung connections mo kasi isa yun sa mga way para mapunta ka sa kung saan mo gusto. Isa yun sa mga way, dapat kumonek ka sa madaming tao, even good, bad, kailangan mong tanggapin na dapat kumonek ka sa madaming tao.
Tsaka isa pa sa game talaga, may dark side madaming dark side yung games Pwede kang lumiko sa papunta sa mga ligwak kasi ikaw bandang huli decision mo rin talaga kung gusto mong makulong pwede kang mapunta, wala talagang imposible mapunta ka dun sa ganung bagay. Pero at the end of the day, decision mo pa rin kasi nag-decide ka na andyan ka sa sitwasyon na yun alam mo yung consequence ng kalalabasan ng decision mo na yun. Tsaka sa game, yun nga, ang ginogol natin is actually be practical pera pumera kasi dun naman talaga tayo umaasa para mag-strive sa buhay natin tayo lang din nagfi-figure out kung paano way natin siya maabot o makukuha kahit hindi man marami, hindi naman overflowing, pero using our knowledge sa na-experience natin through life, kahit pa paano makakapamo naman na siya makakapamo siya kung paano siya gawin, makakapamo siya kung paano ibenta yung sarili mo na mas mataas na presyo. Ganun siya parang pa-upgrade ba, yung ayaw mo nang magda-downgrade ka. Sabi niya sa isa kong napanood minsan yung sa may circle of friends nyo, minsan hindi kayo sabay-sabay talaga lahat aangat minsan pwedeng may iwanan ka talaga kahit gusto mo siyang isama talaga, parang ang bigat parang ang tigas ng ulo, ayaw yung para ayaw yung mag-upgrade ba sa current situation niya, ganun. Kaya isa pa yun, actually ikaw lang talaga makapag-figure out ng game mo, depende na lang sa linya mo kung mapunta ka man sa illegal or kung bumisita ka sa illegal type of shit, pero babalik ka pa rin sa linya mo, sa track mo. Actually, may kanya-kanya naman tayong tracks tayo para rin tayong runner ba, basta tayo yung player sa own nating video game. Ayun lang yung sa akin para tungkol sa question na to. Ako naman yung game ko is mahilig akong magbigay ng pabor. Mahilig akong magbigay ng pabor sa tao talaga. Kumbaga diyan ako nabibuild yung mga social assets ko 'di ba? Kumbaga ito narinig ko lang din to sa paborito kong podcast, hindi ko napapangalanan. Pero ang tawag doon ay thank you economy. Thank you economy. Yeah. Bigyan mo sila ng pabor para sa time na mangailangan ka. Sila naman na magbibigay sa'yo ng pabor. Which is masasala mo rin doon kung sino yung tunay sa'yo. 'Di ba? Kumbaga ano ba tawag doon? Reciprocate ba tawag doon sa mga nagre-relationship na sinasabi nila? Pero anyway, yun nga. Mahilig akong magbigay ng pabor din. Panala ako na rin talaga siya. Isa yun sa mga panala ako din. And then yun nga, kung makabuild ng social assets, di solid. Yun lang, yun sa game ko. Tsaka yun naman talaga tol, it takes time Hindi mo naman siya maano ka agad Kunyari, ma-receive ka agad yung giveaway mo. It takes time talaga. Tsaka you should appreciate din talaga everything happens to your life kahit paano. Yun. So, sa akin naman, sa game ko naman, simulan natin siya dun sa may dark side. Lahat naman tayo dito nung nung high school life, teenage life, na-try natin yung mga dark side talaga. Oo. Talagang sobrang lalim nung napuntahan mo na yon. Ganun pala kalawak yung mundo. Ganun pala kalawak yung mundo. Mas malawak pa sa time natin. Ngayon, marirealize mo na yung mga kasabay mong lumiko doon, ikaw lang yung nakabalik. 'Di ba? May mga ganun may mga ganung point sa buhay na sa tracks mo. Oo, yung unang circle of friends mo, lahat kayo nandun sa dark side. Ngayon ikaw lang nakabalik. Nakita mo yung sarili mo ngayon, nakita mo sila. Uy, achievements yun Achievements yun na nalihis mo yung sarili mo doon. Kasi sa totoong buhay talaga, walang cheat code nga, 'di ba? Ikaw lang din na magliligtas sa sarili mo. Kung ano yung pinasok mo, ikaw lang din ang lalabas. Yun naman yung sa akin. Kaya yung nakita ko yung iba kasi madaming din ako naging ganong kaibigan. Pinasok yung mga illegal shits, ganyan, lalo sa mga kinalakihan kong lugar. Kahit naman dito sa natin sa lugar natin may mga ganyan din talaga nangyayari. Lalo na dati nung kasi talagang may edad na rin ako nung araw talaga, sabihin natin nung araw. Oo, talaga nung araw.
By the way, mga 20s pa lang kami dito. Baka isipin nyo naman, lagpas na kami sa kalendaryo, hindi pa. May bingo pa guys. May bingo pa. Tatantos pa. May tatantosan pa rin. So ito naman. So dito naman tayo sa sa game sheet ko naman ngayon dito sa sa good sheet ko naman. Ganon din ako kagaya kay Nico. Mahilig din ako mag-invest sa mga friends ko, yung magbigay ng pabor. Although kahit na sa ngayon hindi mo na umaasa ng kapalit, ganon. Pero may time sa akin pare na nagbigay ako ng pabor sa kanila. Pero ni isa sa kanila pare walang bumalik. Tsaka, Panala nga siya. Pero yun naman is tinanggap ko naman ng buo kasi nga investment ko yun Ininvest ko yung time ko, hindi lang time basta yung tiwala mo sa kanila, ininvest mo, binigay mo pare. Although natalo ka, hindi naman sinabing game over na Pwede ka pa rin mag-start over. Di ba? Magsimula ka ng bago. Hanap ka ng bagong new circle of friends. Ito, nakilala ko kayo. Dito. Ngayon, medyo gumaganda na yung linyahan natin. Di ba? Hindi pa naman tayo successful talaga. Pero, yun nga, sa pag-invest mo sa tao, talaga, yun nga yung panala. May time talaga na zero. No? tol, yung sinasabi nga ni pare, may time na zero. Pero para saan, nakikita ko siya, kahit magbigay ka, kahit, parang, naman sa'yo, genuine naman siya sa'yo yun kapag magbibigay kay kahit walang kapalit or meron. Kung meron man, so thankful tayo dun. Pero at the end of the day, para sa akin, kung wala man ng kapalit, good pa din kasi parang si universe na magbabalik sa'yo. Naniniwala rin kasi ako yun sa good karma and bad karma. Naniniwala din kasi ako sa ganun Kaya kung wala man bumalik sa akin, si universe na magbibigay sa akin, yun paniniwala sa vision ko. Parang mini-mirror lang din sa'yo yun. Sa akin sa game, yun, yung kay Nico na ko yun Kasi, ganun ako sa, alam niyo yan, mga kaibigan, mga tropa. Sobra akong nag-i-invest ng, ano man yan, oras. Alam niyo yan. Yun, yung pag-i-invest ko naman sa kanila, sa akin talaga hindi ko inaantay na may kapalit Oo, wala Kumbaga, kung palitan mo man, suklian mo man, thank you. Yun lang. Tsaka yung character din siguro talaga natin minsan Nakakataba rin ng puso, siyempre, pag ganun, di ba? Pag bumalik. mo talaga yun. Parang nakabalik na nga yung binigay mo kasi nakaramdam ka ng magaan na nakaramdam yung magaan na. Yun nga, sa pag-i-invest sa kaibigan mo, doon mo rin nalalaman talaga kung sinong totoo. Hindi naman dahil yun sa pagpo-provide pabalik sa'yo. May mga situation din kasi na kailangan mo rin ng anong term to hindi naman yung pagpo-provide pabalik sa'yo, pero meron kasi situation na kailangan mo rin sila, hindi naman financially. Kaya kailangan mo lang support pare. Support. Kasi meron tayong alam niyo yung parang yung term na rabbit hole kung tawagin sa buhay ng tao, yung talagang malulubog ka. Kung sino man yung umakay sa pataas, siya yung tunay. Siya yung talagang masasabi mong siya yung tumagos dun sa salaan mo pare, di ba? Yung magkukusa, hindi ikaw yung hihingi ng tulong. May mga ganun talagang kaibigan. Na-try ko na rin na magkaroon ng ganung kaibigan. Oo. Yung magkukusa sila sa'yo na makita ka pa lang nila na sila na mag-open up parang anong meron. Di ba? Nung parang dun papasok dun yung makakapag-open up ka na kasi nga meron ka ng yun yung investment mo na nung sila naman yung may kailangan ng ganun, ikaw yun nandun para hatakin sila pabalik. Ngayon nung ikaw naman, kung sino man sa kanila, kung wala man sa kanila yung matak sa'yo, tumayo ka sa sarili mong paa. Huwag ka na magantay ng tulong. Diba? Yun lang naman yun. Kaya kung mag-invest ka sa mga tropa, dapat siguro wag na tayong mag-expect. Kasi meron naman tayong sariling buhay na kaya mo namang ayusin yung buhay mo kahit naman. Huwag kang laging mag-aantay ng kapalit Huwag kang mag-aantay lagi ng kapalit. Yun yung totoo dun. Parang savior. Oo, kasi ikaw lang din naman ang magtatayo sa sarili mo pa. Kahit gaano kalubog yan, meron, God will provide. Ika nga nila, di ba? Di ba? God will provide din sa mga tamang tao. Tama.
Oh, kasi minsan karma is a bitch. Hell yeah. So bali lahat pala is it's all about connection, no? Connection. Kasi maganda talaga pag madami kang ka-connection eh. Kahit saan ka magpunta, alam mong safe ka. Pag madami kang kakilala na tunay. Kunyari, ikaw, may pinunta kang lugar. Tapos, ay, may kilala ako dito tawagan ko nga. Tapos tawagan mo lang kung pwedeng makituloy, ganun, na aasahan mo talaga. Kasi malit lang naman yun na pabor din. Pabor din sa'yo, sa kanya. Kung kailangan nyo yung isa't isa, is nandyan sila para sa'yo. Pag maganda rin kasi yung pinapakita mo sa tao ibabalik naman sa iyo yun alam din naman nila yan kung tunay ka o hindi. Di ba may mga tropa din kayo na di ba? Kahit sobrang tagal nyo ng tag dito, di kayo nag-uusap. Yan, parang tayo, di ba? Pag minsan kamustahan lang, ganun lang talaga yung usap nyo. Bro check lang. Sobrang nun. Kasi nga 'di ba, alam mo, yung buhay ngayon. Iba na sa dati. Wala na yung kulit. Nadadagdagan na rin kasi mga responsibilities natin, pare. Doon na pumapasok yung mga responsibilities. Kaya hindi naman porkit hindi ko yung mga tropa ko diyan, shoutout sa inyo sa mga tukmols. Hindi ko na kasi sila nakakamusta Kasi medyo yun nga, may trabaho. Pamilya, pare, responsibilities na. Kaya pero yun nga, kahit magkasalubong kayo, tanguan lang, pare. At least malaman mong okay siya. Okay ka na rin sa mga tunay na tropa. Yun nga isa nga rin siguro sa yung responsibility sa dahilan kung bakit minsan may mga tropa tayong nalileft behind. Pero hindi naman ibig sabihin left behind is wala na talaga, wala nang connection na. Parang yun nga lang, bro check. Kasi focus sila sa may priorities talaga nila. Pero maganda yung mga tropa mong may sarili kayong yung passion Parang pareho ng passion. Parang kayo Kuya Nico, di ba? Yung pagra-rap, yung may pareho kayong passion kahit paano yung gusto mong gawin, gusto rin gawin ng mga tropa mo kahit paano magkakasama kayo Isa rin yung maganda yung passion din. Maganda rin yung may pare-pareho kayong passion para kahit paano may goal kayo. At the end of the day, sabay-sabay kayo. Hindi may kagandahan ng pagbe-blend ng passion sa may friendships. Yeah. Pero di naman lahat ganoon kasi may kanya-kanya ding ding gusto yung mga tao, kaya bihira. Pare, baligtad pala yung mic mo. Ay, totoo. Totoo pa. Oo nga pero rinig pa din. Oo nga baligtad pa to. Sorry. This is my audio technica. Yo. Pero solid pa rin yung quality nan. Then ano pa ba? Ay, eto pala, may kagabi, 'di ba, may pinabasa ako sa iyo. Ito, malikulan tayo para meron tayong konting direction. Pare, pabor ba kayo sa gender equality? Ito medyo controversial tong topic na to Pero sagutin. Hindi, pasok lang muna natin is yung lalaki at babae lang muna. Pwede itong sa work or in general. Yung sagutin lang natin ng ayon sa yung own perspective lang natin. Ikaw ba, pare, ano sa tingin mo? Good ba yan? Gender equality. Para sa akin, yung paano ko ba sasabihin to? Gender equality. Kasi 'di ba nga dapat parang tayo lalaki yung unang iintindi, yung parang ganon, lalaki unang magsusorry. Sa akin kasi dapat parehas din 'di ba? Kung ano sa lalaki, yun din dapatan sa babae, hindi yung parang bakit nireregla ba kayo, yung mga ganon, pare, 'di ba? Nagbubuntis ba kayo, ganon. 'Di ba? Kasi babae ka, lalaki ako. Pero yung parang respeto na lang din kasi, 'di ba? Ang kailangan doon, respeto na lang din. Give ka ng respect. Kasi sasabihin mo, bakit wala bang gender equality dito? Wala kang respeto Paano ka re-respetuhin bilang babae or bilang lalaki? 'Di ba? Simulan mo yung respeto sa sarili mo.
bago mo sabihin yung gender equality na yan, pare. Kasi kahit ipangalandakan mo pa na babae ka, kung ang ugali mo naman ay mas balasubas pa, 'di ba? Paano mo masasabi yung gender equality diyan na dapat galangin ka kung ano naman, kung hindi naman dapat ka galang-galang. Parang ganun yun yung parang perspective. Oh. Hello, tama ba yung mic ko? Tama. Tama. Yo, yung para sa akin naman gender equality, kakaiba para sa akin yung paano ko siya makita eh. Eto, balik tayo sa history. Pwede ako magbigay ng history kasi may nabasa akong libro eh. May nabasa din kasi akong libro lately. May nabasa din akong libro. Noong dati kasi hindi pa uso ang gender equality. Hindi tulad ngayon. Noong dati, kaya hindi uso yung gender equality kasi yung mga babae naiiwan sa bahay. Yung mga lalaki nagtatrabaho. Yung time na yun, yung alam ko World War time pa tong mga getong panahon eh. Yung gender equality kasi yung babae parang duda sila pag sila yung magtatrabaho, kaya parang yung time na yun, yung mga babae sa bahay lang. Tapos yung mga lalaki naman sila yung magtatrabaho ganun. Tapos yung time na yun, nabasa ko. Yung mga time na yun, ayun ang higher chance ng divorce ay yung may higher ratings ng divorce kumpara sa ngayon. Siguro nababagot yung mga babae, wala silang ginagawa, paulit-ulit na lang yung ginagawa nila, tas wala silang makasocialize. Kaya siguro, yung isa sa dahilan kung ba't mataas yung ratings ng divorce that time. Kaya ako, pabor ako sa gender equality kahit papaano na-open sila, madami na rin silang nakakasalamuha, hindi yung, pwede na sila magtrabaho kasi dati hindi sila pwede magtrabaho yung mga babae. Yeah. Yun. Parang ano lang yan eh. Ano bang tawag dun? Nakalimutan kasi yung term na yun eh. Pero ganun nga, yung gender equality para sa akin. Pabor naman ako sa gender equality, pero siguro sumobra lang siguro sa OA ngayon siguro. Madami ng mga laws na rin kahit paano sa mga babae, sa mga pinoprotektahan na rin sila, hindi tulad ng dati. Pero adjustment na lang siguro. Pero yun, pabor ako sa gender equality. Shinare ko lang kung paano ko siya makita sa base sa nabasa ko, base sa history na rin. So, yun. So yun, pabor din naman ako talaga dun sa gender equality. Siguro yun nga sinasabi ni Kuya Kyle natin na masyadong na-OA yung ganun. Siguro dahil sa social media. 'Di ba? 'Di ba ang ano ngayon ng lahat ng sa internet na eh. Kino-compare siguro yun sa social media, madalas kino-compare yung sitwasyon nila sa sitwasyon ng iba. Kaya nagkakaroon sila ng insecurities. Pabor din naman ako sa gender equality kasi may tayong mga lalaki, may nagagawa tayo, hindi nagagawa ng babae. Tapos may nagagawa rin yung babae na hindi natin gagawin, no? At saka may mga tawag doon, meron silang mga personal things talaga na talagang sa kanila lang, tapos sa atin lang din. So gender equality, pabor naman. So ako din naman, pabor ako sa gender equality. Pero may mga bagay lang talaga na hindi pwedeng pambabae. Yun ang dapat tanggapin din ng mga kababaihan natin dyan, na may mga bagay na hindi pwede sa inyo na kaya rin gawin ng lalaki. Construction, isa yon. Oil rig. yung sobrang ganda babae pag oil riggin mo. Saka siguro, ito ako sa pool, hindi ko alam kung sa pool pa to sa gender equality. Siguro depende sa lalaki ang pagiging sa gender equality. Halimbawa, ipasok natin sa trabaho. Yun nga, tulad ng traditional wife is sa bahay lang, 'di ba? Sino ba naman babaeng may ayaw nun? 'Di ba? Kung yung man mo is alam mo namang kaya mag-provide. Fuck that shit, 'di ba? So, yun nga, depende rin. Kaya siguro dahil yung social media. Kaya siguro natauhan din yung mga 'di ba? Sa social media, 'di ba? Masyado silang parang binababa, 'di ba? Yung mga alam mo na yun. Sa bagay, mga host. Pero tama lang din naman, 'di ba, yung kagaya ng sinabi niya kanina, yung medyo nag-i-oining sa mga batas-batas. Tama lang din naman na protektahan sila.
Tama lang din naman. Kaso meron din kasing mga kung tawagin is Karen, alam niyo yun? Pare. Tapos papangalanda ka nilang gender equality. Ina mo, di bagay sa yun. Wala kang respeto, di ba? Bastos ka. Di ba? Mapasok yan sa yung gender equality. Kunyari, pagod ka galing sa work mo, tapos sumakay ka ng tren. Tapos nakita yung lalaki nakaupo. Tapos magpo-post sa social media yung babae na wala talagang gentleman ngayon. Ganon. Lahat nagsisimula sa social media. Ganun naman talaga. Tapos kakalat, yung babae manghihingi pa ng simpatsya. Di nila alam meron din tayong may kanya-kanya rin tayong buhay. Di naman nila alam na pagod ka galing ka sa trabaho. Syempre ako, doon na talaga ako papahinga sa tren. Di na ako tatayo. Di ba? Malay mo nga naman yung tao na yun pumasok 24 hours straight duty siya. O, di ba? O, di ba? Tapos ikaw nga si EA. Nabasa ko nga yun pare, di ba? Yung tulog. Pinost niya, di ba? Wala niyang gender equality ngayon. Depende rin talaga sa sitwasyon. Oo, di ba? Parang napakaganda sinabi mo na yun. Yung gender equality nga depende rin sa sitwasyon, no? Oo, putahin na syempre nga naman, di ba? May mga times nga na gano'n na pagod ka sa trabaho, ipopost ka pa. Di ba? Pero sa tingin ko yung gender equality is pabor yan sa babae lang. Yun nga yung pinopoint ko, pre. Kasi nga paano mo masasabing wala bang gender equality, binabastos mo na. Paano ka nga babastusin? Ay paano ka nga gagalangin? Paano ka nga gagalangin kung ikaw mismo hindi ka kagalang-galang? 'Di ba? Yun. Kaya ako, pabor naman ako sa gender equality. Lahat naman tayo dito, gentleman naman tayo, 'di ba? Oo, pero syempre, depende sa sitwasyon. Kung ako pumasok ako, limba construction worker ako. Pinag-overtime kami hanggang gabi. Sakay ako ng pinagbuhos ka ni Por. Kala mo bonus. Bohus pala. Kasi syempre pahinga mo na lang din 'yon bago ka makarating sa inyo. Yung pahinga mo sa bastas. Ganun pa ipapasok yung gender equality. Hindi, depende sa sitwasyon. Para sa akin. 'Di ba? Oo. Tapos yung sasabihin na yun nga, yung ulitin ko lang na dapat galangin sila kasi babae. No. Simulan mo yung respeto sa sarili mo bago Yun nga, depende sa sitwasyon kung paano mo gagalangin, kung kagalang-galang ba yung sinasabi. Oo. Kasi, yun nga, yung galang magsisimula sa sarili. Kung ang approach mo sa tao is bastos ka agad, alam ba, ako, babae, in-approach ko siya ng medyo balasubas ka agad ako. Aasahan mo ba na babalik sa iyo yun, di ba? Hindi naman, di ba? Oo. Di ba? So, yun. Yun yung para sa akin, ha. Depende sa sitwasyon, tsaka depende sa tao. Pero pabor naman. Oo, pabor naman tayo dyan. Kasi kahit pa pare-pares naman tayong tao. Tsaka lalaki tayo, kaya ika nga nila, lalaki, dapat mas nakakaintindi tayo. Oo, depende talaga sa sitwasyon. Hindi yung basta ka nalang ipopost sa social media, no? Na, selfie pang ganun, pare, no? Naalala ko yun. Pagising mo sa bus, trending ka na. Kuya! Iba na yan. Pasko naman ate. Oo. Ay, nga no. Meron ako sa cellphone ko nun, pre. Oo, nakita ko lang kagabi. Kasi hindi pwede pakita sa camera yun, eh. Pero pakita ko sa inyo. Okay lang ba? Pakita ko lang sa inyo. Skinless to, pre. Hindi to imbutido. Nakita ko lang. Nagka-hotdogan na. Ina, sile. Ano yun, pre? Sile? Mahihayin yan, pre. Pag ginawa ka mo daw yan, saka yung magiging. Ay, ganun pala. Yung makahiya na, Tatay, ganun. Anong tag doon? Kala mo pagong, eh. Lumuob, eh. Oo. Natakot na. So, ano guys? Ito may tanong ako, pare. Total, nandun na tayo sa gender equality. Ano na tayo dyan? Mag-deep dive na tayo. Hell yeah. Kayo, men, paano nyo i-handle yung mga chicks nyo? Ito, off topic na to. Palagay ko, hindi na to sa trabaho. Pero gusto ko lang malaman din, paano nyo i-handle yung mga chicks nyo ba? Yung mga babae nyo, asawa nyo. Ako muna. Ako, to be honest, topakin din ako, pare. Pero, pag ako talaga yung bibig ko tuloy-tuloy din kasi minsan pagka yung nagratatatat ako. Oo. Pero tatahimik ako bigla.
Kasi, siyempre lalaki tayo. Pare. Hindi naman natin ano yung struggle ng pagiging nanay, lalo na kung nagtatrabaho din siya tapos at the same time nag-aalaga ng bata. Andun din yung understanding ko na tatalikod na lang ako pagka ano. Pero sa paglalambing, pare, malala ako maglambing. Oo, pare. Sinasabunutan ako. Kaya ayaw mo pala magpakalbo pa. Masakit pag sa tenga eh. Masakit pag sa tenga, pare. Mamumula yan. Wala nang buhok eh, no? Sa Sa tenga na lang talaga kapit, no. Pero totoo 'yun, ganun. Minsan maglalambing ako kay mapapanood mo to, me. Minsan pag naglalambing ako sa kanya, tatanungin ko siya, ano bang gusto mong pagkain? 'Di ba? Oo, pare. Ano bang gusto mong kainin? Ganun din. Oo. Kaso minsan nabibisit ako. Sagot niya, ikaw. Ano ako mamimili? Ako na lang kainin mo kaya. Ganun. Alam niya. Hindi pare, pero hindi. Ganun ako mag-alaga talaga. Malambing ako pare. Pag nasa mood ako, lalo na yung para akong bata minsan. Real talk. Kagabi lang. Ano yun? Hindi. Ano yung kinain? Ang tagal ng asawa ko pare. Pumasok. Kakain. Sabi niya, ba't gising ka pa? Antay nga kita may guy. Tabi na tayo na. Matulog na. Para akong bata pare. Halika, yakap. Ganun. Ganun ako maglambing pre. Body language ba tawag doon? Body language. Love language pala. Sorry. Love language. Oh, physical touch. Touch. Ganun. Why touch? Ay, nako. Ay. Mga bata. Mga bata. Kayo. Share nyo nga. Paano kayo? Sa akin kasi, yun ano, matoyo eh. Matopakin eh. Siguro pag nag-aaway kami, ang pinakayo kasi mabunganga talaga. Pero yun nga, doon na tayo sa'yo. Andun na eh. Nature na nila yun eh. Ano, tatahimik ako eh. Ayoko nakikipagsabayan. Hayaan ko lang siya magsalita. Kaso lalo siya mabubisit nun. Hindi pa isa, di ba? Di ba yan? Legit. Lalo, pag tumahimik ka, lalo siyang mabubisit, lalo kayong kukulitin nun. Kaya ang ginagawa ko na lang yun, kakausapin ko siya ng mahinahon. Pag kasi yung sabay kayong galit, makakasakit kayo lagi ng damdamin. Kasi nung bago-bago kami, ganun kami. Madadala ka na lang. Oo. Kung paano ko siya alagaan, siguro pag yun, sa pagkain, pagkain talaga. Pagkain, tas sa mga gusto niya na puntahan, ganun. Nagdi-date, ganun. Tas maganda diyan, pag may away kayo, wag kayo. Hello, pare. Pare, wala pare. Asa kayo kasi wala pare, tangin. Wala. Before, paano ko i-handle? Inunawa ko siya ng inunawa, yung sa akin. Pare. Kasi that time, nagtatrabaho ako, tapos siya nag-aaral pa lang. Ngayon, pag may time, kunyari, galing ako sa work, tapos lagyan mo ng background music galing ako sa work, tapos diretso lang ako sa apartment nila, tapos hayaan ko siya mag-aral, tapos ako matutulog lang, tapos tulog lang. Tapos pag baby time, gano'n lang. Hayaan mo lang siya sa ginagawa niya, huwag mong kokontrahin. Kung saan siya masaya, dun ka. Kaya nga pinalaya ko na. Talaga ang favorite ko sa Cadillac na yung pag backhack ba yun? baka. Ay. Iba na pala yun. Ayun, tama ba yung mic ko, tol? Rinig niyo ba? Ayun naman, yung paano ako mag-handle ng babae. Ako, cool lang naman ako mag-handle ng babae, tol. Kahit pa paano, tumatagal naman yung mga babae ko sa akin, kahit pa paano. Hindi, kasi yung mga na-experience mo na, like, yung mga nakarang relasyon mo, na-handle ko naman sila ng okay. Pero itong recent relationship ko kasi the best. Kasi wala akong masyadong pakialam sa appearance niya, yung kung paano niya dalhin yung sarili niya. Kunyari, basta ako cool lang, yung hindi naman ako masyadong mahigpit. Kahit lumabas ka ng walang bra, okay lang naman, wala nang problema dun eh. Basta di ko kahit kami nga tol, walang parang hawakan ng account ba, parang open lang, respect each privacy pa din, kasi at the end of the day may privacy pa rin kayo, kahit
siguro mag-asawa na kami, mayroon pa rin siguro kahit papaano. Pero kami, magjowa pa lang naman kami nun. Kung hindi man, depende lang na lang din sa paghawak ng relasyon. Pero sa akin kasi ganun. Tas yun, nagtutulungan lang kami kung paano nagbibigay kami ng impormasyon kung paano namin may improve yung sarili din namin kahit paano. Yun, minsan dinadala ko rin yung babae ko sa gym. Tinuturuan ko siya, sinusuportahan ko lang kung trip niya. Tapos binibigyan ko siya ng information na need niya sa mga ginagawa niya, sa personal things niya din, personal improvements niya din. Nalalaman ko, pero pag hindi ko na alam, sabi ko mag-search ka na lang kasi hindi ko alam gagawin yun. Tapos proper communication lang. Tapos kapag nagkwento siya, kinig ka lang, feedback, magbigay ka ng side mo. Kasi yun yung gusto ng babae, may marinig galing sa iyo, may marinig galing sa lalaki niya. Tsaka yung babae kasi gustong nilalambing yan eh. Ako hindi ako ganoon eh. Hindi ako bihira akong magbigay ng ganun. Kaya siguro yun yung isang dahilan kung bakit nagkikrib siya lagi sa akin, sa the way na nililimitan ko yung paglalambing ba. Parang hindi siya all the time andyan. Parang ayun yung pinaka-price niya. Pinaka-price niya kumbaga. Kahit sa sex life ganun, di naman kami masyadong parang lang din, control lang din. Pero siguro sa umpisa, ganun siguro sa umpisa, pero along the way kasi matagal na rin tumagal na. Tsaka yun, dapat may goals din talaga kayo sa relationship. That may goals yun. Isa yun sa gusto ng babae, that may goals ka, alam mo yung goals mo. Dapat may papatungan ka, tas iwas ka sa shit na sa'yo. Kasi babawaling ka naman ng babae kung alam niyang nakakasama talaga tayo beyond sa insecurities niya. Pero meron silang ganun na nature, alam niyang parang may kutob siya na sasabihan kanya. Isa rin yung magandang sign na may ganun kang babae. Pero para sa akin healthy yung relationship kung recently. So yun, ganun lang naman ako hawak ng babae. Cool lang. Actually, tol, sa sobrang cool nga, kami wala talaga kaming yung recent ko, wala talaga kaming maansari, mga ganun shit. Inventable din talaga. Pero basta ang natural lang kasi ng pagkaka-build eh. Basta mag-build ka ng natural, sobrang ang hirap kumalas ba. Parang ang hirap ng hanapin yung sa iba. Parang pag mag-start over again, ganun. Basta andun na yung connections niya, pre. Sobrang So, yun lang para sa akin. Sa akin naman is, ganun pa rin naman ako. Mahilig ako sa boundaries pa. Yeah. Sa mga hindi nakakaalam is, kasal na rin ako. 2 years na akong kasal. Pero hanggang ngayon is, ini-implement ko pa rin yung boundaries sa amin. So, may mga conversation na hindi niya pwedeng tingnan. May mga bagay na hindi niya dapat malaman. Hindi porket naman asawa mo siya is kailangan alam niya lahat. Kasi may mga deep shit na tungkol sa pamilya mo na hindi niya din dapat malaman. 'Di ba? Kasi baka magkaroon pa ng problema dahil doon eh. Yung mga napag-uusapan nyo na hindi niya dapat malaman, then dapat niya may privacy pa rin. Yan. Yung tulad niya na sinasabi niya. Hindi naman para sa atin mga lalaki lang. Para sa babae din to, for sure. So ako din naman is binibigyan ko din ng privacy yung asawa ko. Hindi ko pinapakailaman yung like yung messenger niya. Facebook, hindi ko pinapakailaman yan. Ganon din naman siya sa akin. Simula nung naging kami is ganon na in-implement ko sa amin dalawa na walang tinginan ng kung may tiwala naman tayo sa isa't isa eh. Wala nang tinginan ng socials, mga ganon. Then yun nga, hinawakan ko lang din yung wife ko ngayon na balance lang din. Ito turo sa akin to ng tropa ko, napakatalik. Ang babae daw kasi pare, dapat balance lang. Para kang naghahawak ng bigas. Ang bigas pare, pag hinawakan mo ng mahigpit, is tatapon. Pag hinawakan mo siya ng maluwag, is tatapon siya. 'Di ba? Subukan niyo maghawak ng bigas. Pero pag hinawakan mo siya ng ganito, kontrolado mo siya. Kumbaga hindi siya tatapon. Kumbaga dapat is a relationship is balance lang. Hindi ka mahigpit, hindi ka maluwag. Balance lang. Sigurado magtatagal kayo. Then, yun sa akin yung take ko dun. Galing. Nagets ko yung point ni Boss Nico doon sa part na yun. Wag sobra, wag kulang, balance lang. Kung ano yung dapat, yun lang. Kasi
yun nga yung point mo, yung sinabi mo kanina. Nagets ko yun eh. Some informations dapat yung mga ibang information is privado at manatiling sikreto lang. Oo. May mga ganong bagay din talaga. Dapat sa mga kababaihan dyan is maintindihan nyo din yun. Diba? Hindi ko naman sinasabi na dapat, yun nga, maintindihan nyo lahat. Pero dapat is ini-implement din yun. Tingin ko lang yun, lalo na siguro yung family matters. Oo, siguro. Dapat. Pwede ka naman siguro as a lalaki, pwedeng mag-open. Pero yung, nagets ko na, yung manghihimasok, ganun. Parang deep dive talaga na no. Sa akin parang kagaling lang yun sa akin ko yung Nico, no? Kasi ilang years na kayo na nagkakasama? 11 years. Kasama yung naging kami. So, sa amin kasi, share ko lang. Simula nung una, na open na kami sa, like yung sa account na ganyan. So, lahat ng information ko, alam niya. Pero ako naman, bihira ako din naman i-check yung sa kanya. Kasi, hindi, parang sa akin eh. Wala akong pakialam eh. Wala akong, shit mo yan. Option ka lang. Oo. Pero yung sa akin kasi, yun, ko lang, na-realize ko lang bigla. Sa akin lahat ng shit ko, lahat ng, yun, sa family, alam niya eh. Pero, ganun pa rin, sobrang tagal na rin naman namin. Wala naman kami nagiging problema. Yung na-realize ko lang bigla yung mga ganung bagay. Sa akin naman, alam din naman ng asawa ko yung mga ganung bagay. Alam niya about sa dark secrets ko, yung dark past ko, kung saan ako nanggaling, kung actually nagiging nga yun, yung pag nagjo-joke ako ng gano'n, nagiging iba yung aura din kasi alam niya yung nakaraan, yung history ng buhay ko, alam niya. Kaya pero yun nga, totoo, akala ko ako lang yung hindi mahilig magkalkal ng messenger eh. Nature na pala natin yun, pare. Kasi pare, nga hanapin mo dun, di ba? Kasi yung pagbabae, kung kunyari, malalalaki sila, choice nila yun, hiyaan mo sila, di ba? Kung ayaw ka nila, di, yun lang, doon ka na, doon. Dahil babae. Oo, sobra. Ikaw naman pare sa atin. Wala akong experience sa ganyan. Hindi, ayun. Yun nga siguro, no? Kaya siguro madalang na huli natin na nag-chit-chit yun ng babae. Di nagbabasa, no? Then? Yung topic na mas magaling talaga magloko yung babae. Ay, may share ako dyan. May share ako dyan. Sige. Kaya kami nag-break. Kaya kami nag-break dati. Sabi niya kasi, study first. Tapos after 2 years, unexpected na talaga eh. After 2 years, siguro 3 years, ganyan. Kita ko siya sa magano tayo sa Kabanatuan. Doon tayo mag-shape. Pare, di lunch na. Kainan na. Pababa ako sa hagdan. Tapos, may nakita ako, babae, nagdala ka ganyan. Umakyat ako kasi siya, naka-face mask lang. Pero kilala ko yung mata, syempre. Naka-face mask lang. So, di na ako kumain. Tinignan ko lang siya kung anong gagawin niya. So, nakita ko siya, parang may hinihintay. May hinihintay siya. So, nakita ko, parang may hinihintay talaga. Tapos, biglang tumawid sa kabilang daanan. Tangin na pare, may hinalikan. Nakikinis. Sabi, maintindihan ko pa sa kung graduate na siya eh. Hindi pa siya graduate eh. Kaya nga kami nag-break kasi nga study first siya. So hinayaan ko siya kasi yun yung gusto niya. Ang akin lang kasi, nakamove on na ako, pero yung dahilan niya na study first, dun ako di ako nanalasan niya. Ibig sabihin, di ka na niya mahal nun. Nireason niya na lang yun, para mag-back out siya, no? Yun, kung gano'n naman kasi, dapat, ito sa akin lang, sabihin ko lang. Sa mga babae dyan, kung may manliligaw kayo, wag nyo nang i-reson yung pag-aaral kasi pag nag-aaral kayo, makakita na kayo ng pogi, gano'n. Diba? I-direct nyo na kasi mas magaan din tanggapin minsan. Para sa akin, mas magaan tanggapin yung talagang ayaw na sa'yo.
maging ano na lang, diretsahan na. Ayoko sa'yo, ganun. Oo, ganun. Ako din tol, agree ako sa'yo yung mga ganun. Kasi may ganyan din ako chicks dati na ganyan ginawa sa ano, fall out of love daw siya. Oo. Pero tinanggap ko na lang din, walang problema. Kasi after nun, lahat ng mga opportunities dumating kahit pa paano eh. Kaya thankful pa din naman ako na nangyari yun. Kapag ang babae umayaw, wala na talaga. Hindi. Parang na-pressure lang sila. Kasi naramdaman ko rin yun eh, nung nangyari sa akin, nung sinabi niya sa akin. Sabi ko, sige. Tapos, the following days, nagpaparamdam. Parang bumabalik, ganun. Namimiss yung mga moments siguro. Siguro hindi pa masyadong get over. Parang ganun. Pero decided na siya. Meron lang konting tweak sa, sa may emotions niya. Na kailangan niya pa rin ako ganun. O, yun. Basically, yun. Basically. Kasi, natural na yan eh. So yun nangyayari sana, fall out of love. Pinabayaan ko lang siya, tas yung after nun, thankful naman ako na nangyari kasi madaming opportunities. Ay yung time na nagkaroon ako ng trabaho, pumeran rin ako, tas mga ganun lang. Everything happens for a reason. Parang yung motto ko that time. Until actually hanggang ngayon pa rin naman, everything happens for a reason. So, yun nga. Kasi yun, share ko lang din kwento ko. Masabi niya, XX na naman. Nagpaalam ako pare. Lover boy kasi ako eh. Oo, lover boy ako. Nangyari sa akin yan pa. Dennis Padilla. Talaga naman. Hindi, ito kasi. Ano yun eh, pare? Tinawag kong addict dun sa lugar nila. Okay. Oo. Kasi, birthday yun, pre. Parang dun na turn off sa akin yung babae. Ganun. Kumanta ako Carino Brutal eh. Nag-metal ka pa. Nag-metal ako eh. Nag-screamo ko pare. Nag-screamo ko eh. Hindi pero alam ko naman talaga nung time na is meron ng iba pare. Oo, mo yun. Guts mo yun. Napipil mo siya. Kung yung babae. Napipil mo yung energy. Oo, yung energy. Kung ang babae may TH sila, tamang hinala. Tayo pare, meron din naman. Guts yun. Feelings. 'Di ba? Yun yung nangyari sa akin nun. Nagulat na lang ako nun pare. Sa bagay, mayaman kasi. Di chikot pare. Yun nangyari sa akin nun. Pero wala na. Kaya yung pumalit, mas maganda eh. Oo, si Esme pare, mas maganda eh. Tama. Oo. Di ba? Mas mabait. Hell yeah. Pinapayagan uminom. Hell yeah. Sana. Ay, lang. Sabay ganun eh. Hindi. Pinapayagan ako ng SB ko. Talagang maintindihan mo na din talaga yung babae minsan pag magigipit is para sa'yo din. May time din talaga na hindi naman sa pagigipit yung ang tag doon. Kasi parang ang sa akin lang yung perspective ko lang. Pag ang babae naging nanay, yung asawa niyan parang anak niya na rin eh. Oo, di ba pare? Aalalahanin ka na rin nun eh. Oo, di ba? Oo, di ba? Oo, di ba? Oh, real talk naman, di ba? Wala pa kayong baby pero tuwi ka na eh. Di ba? Ayun, real talk lang. Yun naman sa akin. Ano yun? Ito ba yung mga nag-cheat sa inyo? Yun ba? Yung mag-cheat ba? Mas magaling ba? Ako naman personally sa akin, hindi ko na-experience na ma-cheatan ako. Pero na-experience, counted ba as cheat yung nililigawan mo siya? Parang hindi, busted broken heart pare, naranasan ko. Pero ewan ko siguro swerte lang din, swertihan lang din siguro sa paghahanap sa pag-spot. Hindi ko pa naranasan na ma-cheatan eh. Pero grabe din yung mga tropa ko na cheatan din, men. Emotions din talaga yun. Pre, first time, kasama ko na yung asawa ko na kami na nun. Kasama namin sa bahay yung tropa ko din. Kukwento ko na lang, ito hindi ko own experience to, pero na witness ko. Etong si tropa ko is nagpagawa pa ng couple launan. Okay. Hindi niya alam pare, yung babae niya is pinagpalit na siya. Ngayon magkikita sila, ayaw na nung babae. Pare, doon ako nakakita ng tropang nag-breakdown talaga. Pare, yung unan niya na yun, yung couple na unan na yun, shoutout sa'yo tropa, puta, basang-basa ng unan. Tapos alam mo yung parang gusto niya nang magpakamatay, tinago namin lahat ng kutsilyo sa bahay, pre.
Ganun. Hindi niya kinaya yung anong tawag dito yung part na hindi niya kinaya yung sakit pare tapos Parang binigay niya lahat. oo ganun. Ay may anong tawag dito yung parang Wala na natirang laban. oo wala nang natira sa'yo tapos feeling mo katapusan na ng mundo. Siguro ganun yung na-feel niya nung time na yun. Sobrang Oh, ganun pala yung pakiramdam ng machitan. Pero anyway, ito ikukwento ko na lang din yung hindi naman siguro nachitan to, yung ano nga, nanliligaw din ako. Then may isang nanliligaw, yung isa yung sinagot niya. Pare ang hirap pala ng pakiramdam na mabasted, pre. Punta siguro nabasted ako mga 3 beses. Normal lang naman yun. Mas maganda nga sabi nga nila, mas magandang ma-broken heart ka ng bata kaysa matanda. Sa mas tatalim ka din. Buti nga tol, hindi nawala yung lakas ng loob mo manligaw eh. Di ba? hindi bumaba yung confidence mo ano. Hindi naman, parang mas lalo pa nga ako naging makulit. Pero men masakit din talaga. Iniisip mo yung ano, ako pa naman ng bata ako medyo syempre, yung mga napapanood na sa TV, hindi pala gano'n ang mundo. Ma-fantasy ako nun eh. Takina pag naging girlfriend ko to. Sweet ako dito. Putay na sa iba pala mapupunta. Putang ina, hirap pre. Talagang syempre maluluha ka din. Yan, pero yun, yung drama mo talaga. Lahat naman siguro tayo na dumaan sa rejection. Yung unang rejection mo, sobrang sakit nun. Kasi, pare, kasi gustong-gusto mo yung babae. Tapos yung isa pala yung makakakuha doon. Tapos makikita mo pa, tangina. Bullshit. Sa akin naman, tangina, kinakaibigan ko. Pag nabasted ka, kaibiganin mo na lang. Maganda rin. Di sa akin okay lang. Hindi kasi, alam naman nila yung ugali ko eh. Okay lang. Pag nabasted ka, okay lang. Okay, kaibigan. Meron pa nga isa, naging best friend ko talaga. Oo. Hindi ito tatanungin ko lang din kayo kung ano. Kasi once na mabasted ka or may mag-cheat sa yung EA mo. Ako mapi-feel ko noon magkakaroon ako ng bad insecurities para sa akin. Kasi kung ano ba yung ano ba yung wala sa akin, ganun. Gets kita, tapos di ba magaya yung sinasabi ni Kuya Nico na nililigawan ko yung tapos nakita mo yung sinagot, hahanapin mo yun sa sarili mo. Tangina, na-realize ko yun noon, tangina, ito, bangis pumorma na ito Siguro kaya siya yung pinili ni girl. Kasi iba yung niya, iba siya pumorma, gano'n, iba yung katawan niya, gano'n. Iba yung dating, mabango. Bagong gupit. Mga ganun, pare yung hanapin mo sa sarili mo. Kung saang angulo ba yan? Ako kalbo. Di pare, kahit kalbo, pogi pa rin. Pogi tayo pare. Di ba? Yun. Di ba? Ano? Ito. Maganda yung na-open mo pare. Pare, sa tingin mo pwede ba maging mag-best friend ng lalaki at babae? Oo, pare. Meron na ako kasi nitong best friend ngayon. Hindi, matagal na kaming mag-best friend. Kumbaga, senyoray pa lang kami. Magkaibigan na kami. So, parang di mo maiwasan na ma-inlove ka sa best friend mo eh. Tapos, okay, sinabi mo sa kanya na may gusto ka sa kanya. So, tapos sinabi niya, sabi niya may hinihintay pa daw siya. So tanggap ko naman na, okay na. Hanggang ngayon, Pag umamin ka na sa best friend mo, parang nawawala yung hindi, naranasan mo na ba yun? Na umamin ka, tapos mahihiya ka na sa susunod, ganun, na hindi mo na siya kakausapin. Hindi naman. Depende pa rin sa tao. Sa akin kasi, okay lang na mabasted ka. Di mo naman pwedeng pilit yung nararamdaman niya. Di mo naman pilit yung nararamdaman mo na gustuin ka rin niya. So, nangyari sa amin. So, yun, naging mag-best friend talaga kami. Hanggang sa, sisya na rin kami ng mga ng mga kashitan. Tapos, mga secret, mga ganun. Talagang best friend talaga. Naging best friend kami. Halimbawa yung yung EA mo, jowa mo, may best friend na, jowa ka niya na may best friend siya. Ano yung magiging, mo doon? Best friend niya lalaki.
Ano yung perspective mo sa ganun? Sa akin, sa una okay lang. Depende, need mo rin kilalanin yung best friend niya. Need mo rin kilatisin yung background niya. Kasi doon mo makikita kung goods ba na may best friend siya or hindi. At saka depende rin sa pagkakakilala mo sa jowa mo. If may tiwala ka, syempre, hindi mo siya pag-iisipan na masama. Kasi, at the end of the day, ang una yung nakilala yung best friend niya bago ka. Kaya nga ikaw yung pinili niya kasi ikaw yung nagustuhan niya. So, wala na dapat ikaselos dun sa mga ganun. Sa akin lang di ako agree sa ganun eh. Ako din. Kasi ako, para sa akin, jowa na kita eh. Akin ka na eh. Gusto ko, ako na yung best friend mo. Di ba? Ako, sa akin mo na sasabihin lahat ng gusto mong sabihin shit sa buhay mo. Akin ka na eh. Doon ka pa, pag pupunta ka sa best friend mo. Parang, nakaka-bullshit naman yun. Siguro, may different sides kasi talaga eh. May different sides kasi talaga eh. Pero para saan, yung limitations na lang din talaga ng niya. Ng status, yung status na kung anong meron kayo, ganun. Oo. Ikaw yung, ikaw yung best friend. Kunyari, ikaw yung best friend. Di ba, sa akin kasi kunyari, ako yung best friend May chicks na yung, may jowa na yung best friend kong babae. Sa akin, lalayo na talaga ako. Kasi alam ko na yung boundaries ko dun eh. Ayun tol, maganda yung sinabi mo, limitation and respect na lang din talaga. Oo, para sa ganyang. Sa akin naman kasi, yung babae, may best friend na lalaki. Ayoko rin eh. Yung ako, ba't ka mo? Ina pare, over the bakod yung kahit may bakod ka na eh. Hindi, real talk, di ba? Kasi, kasi, meron kay misunderstandings nung mo. Lumapit siya sa best friend niya. Sa best friend. Ngayon, pagpunta niya kay best friend, si best friend pala may hidden feelings. Anong gagawin ni best friend, pare? Titirahin ka nun. Take advantage niya yun. Oo, yun yung mangyayari. Kaya para sa akin lang naman, negat sa akin yung ganun. Oo. Ayaw. Ako lang sa akin, basta tamang limitations lang and respect lang din talaga. Ano masasabi mo sa... Saan pare? Ano masasabi mo kapag yung chicks mo, jowa mo pa lang, tapos may boy best friend pala siya. May boy best friend siya, tapos sobrang, mas nauna yon, di ba? Agree ka ba sa ganun? Opinion ko lang. Negative. Negative yun, pare. Una-una sa lahat, pare, ang babae at lalaki hindi pwede maging mag-best friend. Matik yun, may in love, pare. May in love. May spark yun, pare. Oo. Tsaka similarities kayo eh. May similarities kayo sa isa't isa. Oo. Tingin ko lang on perspective ko lang yun na hindi talaga siya pwede. Kasi nangyari siya sa akin. Yung best friend ko, puta na in love din ako talaga. Shoutout sa asawa ko, ito ay nakaraan na. Yo, tain na talaga. Men, pero goods lang din na nangyari yun. Kasi syempre pare, human being ka lang din naman, di mo pipigilan yung mga feelings mo sa ethics mo eh. Involve. May feelings pa rin naman yun, lalo na pag titibok-tibok na yun, pare. Hindi, pero yun, tama. Yun nga sa akin, negats din talaga. Oo. Agree. Yan nga, kilatis lang din talaga sa best friend niya. So, kung alam ko naman na may boy best friend naman na, syempre, ang una mong i-approach din yung babae na limitahin niya na yung niya. Tapos yung lalaki din, kausapin mo din na, okay, ganito na ako. Pakapakita mo sa lalaki na sa na yung babae na yun. So, dapat may distansya na siya. So, agree naman ako na may best friend sila. Sana, may best friend sila. Pero limitation lang din talaga. Ganun talaga. Respect pa rin. Respect na talaga Pero paano gagawin niyo pag hindi bumayag yung babae? Na ayaw niyang i-cut yung boy best friend niya. Anong perspective niyo doon? Anong gagawin ko? Papiliin ko siya. Yun Ang pinili niya nga parang mag-stay. Ayaw niya alisin yung boy best friend niya. Ayaw niya i-cut. Kumprontahin ko na muna yung lalaki kung may hidden feeling siya, ganun. Manto-mantok na lang din, pare. Kasi hindi mo kasi masasabi.
di ba nga kagaya ng sinabi mo, tao lang. Madedevelop yan, parang picture lang yan. May spark yan, parang kuryente pare, di ba? Kung sakali man na meron kayong misunderstandings, pwede niya talagang gawin take advantage yun ng boy best friend. Kaya bago pa man mapunta dun sa may worst case scenario na yun, bago pa yung magkasakitan kayo, manto-mantok na lang kayo. O di, mas gusto ko di baka ikaw na lang din talaga. Oh, bounce na ako, pare. Siguro sa akin kung kakaklik lang namin. Kung di, wala, mga siguro months, ganun. Tapos, wala pang ganong attachments. Siguro, ano ko na rin, bounce na lang din ako. Kasi parang mas pinili mo na yung boy best friend mo kaysa sa jowa mo eh. Di ba? Wala na yung mas matimbang, hindi naman porket mas nakilala mo eh. Ay, mas nauna niyang nakilala eh. Ikaw na yung andyan eh. Dapat ikaw na yung, yun nga, paulit-ulit yung sinasabi. Ikaw na yung best friend, ikaw na yung sinasabihan ng lahat ng shit niya, ganun. Ikaw. Pare, talo na ako pare. Hindi naman to, on perspective lang naman. Kasi nga pare, magkakasakitan pa kayo lalaki sa lalaki dahil lang sa babae, di ba? On worst case scenarios, baka mamaya mas malala pa yung magawa mo. So magmanto-mantok na lang kayo. Dumating sa point kasi marami namang possibilities, di ba? Oh, di manto-mantok mo na lang siya. Pero may singit ako dyan. Pag nakita mo nag-cheat yung kagaya ng sa boy best friend tuloy, kahit di na natin sabihin sa ganun. Handa mo bang hindi, yung kunyari handa mo ka bang saktan yung lalaki? Sa akin kasi siguro hindi eh. Hayaan ko na lang din sila eh. Kasi choice na nila, choice na lang din ng sa akin ganun lang yung opinion ko. Pero yung rage na lang din, siguro pare. Siguro. Yung rage na lang yung magdadala. Pero yun nga. Bahala na sila sa buhay nila. Ganun na lang yun. Kasi Siguro kung mag-asawa na. kung mag-asawa na. Yung boy best friend, siguro kung mag-asawa na, siguro malabo naman na mangyari ganun. Wala naman ng ganun. Wala na. Pare, wag naman, boy best. May kasama may boy best. Parang iba yun, pare, delikado. Mas lalong delikado yun, pare. Bukod sa hindi siya maganda, makakasira ng pamilya. Na-realize ko rin yung sinabi mo na yan, Boss Nico, kasi lalo na kung meron kayong family issues tapos doon napunta sa boy best friend. Mas lalong malaking take advantage yun pala, no? Lalo na kung si kumpare. Ayun, pare. Oh, mamamas ko na ba si naanak? Mali muna kayo dito sa diba, pangit talaga, pangit para sa akin. Dapat ikaw nga yung best friend. Oo. Ikaw na yung best friend. Sasanayin mo na siya bago pa kayo pumunta sa kasalan eh. Oo. Kumbaga, kung may problema, sa'yo na lang lumapit, ikaw na yung best friend, ikaw na yung tropa, ikaw na yung asawa, ikaw na yung boyfriend. Hindi naman sinasabi ko na umikot yung mundo nyo sa aming mga lalaki, pero hindi. Magsabi na lang din kayo, wag na kayo maghanap ng iba pang pagsasabihan, di ba? Kasi mas Yung mga ship, lang to, mga own lang namin to, own opinion lang namin kung paano namin nakikita, baka hindi nga kami masyadong i-judge dyan. baka seryosohin nyo kasi kanya-kanyang opinion tayo dito, di ba? Kanya-kanya tayong opinion dito. Walang hindi namin minamasama yan kung may boy best friend man kayo, go lang. Kasi kanya-kanya kayong buhay, handle nyo lang ng tama. Kasi yun sa amin parang experience lang din. So pagdating naman dyan sa usapin na yun, sa boy best friend, ako, kung sa sitwasyon na mag-asawa na, tas may boy best friend pa siya, tas kapag mag-asawa na kami, kung sakali tas doon pa siya, siguro may ginawa akong mali, siguro kulang yung angas ko yung knowledge ko siguro. Dapat kasi talaga masusupport mo rin talaga yung partner mo at the end of the day. Dapat ma-fulfill mo pa rin talaga yung hinahanap niyang support ba from you. Hindi na yung hanapin niya sa iba pang lalaki, sa boy best friend niya. Kung na-fulfill mo naman yun, matik hindi na siya siguro at the end of the day, ikaw siguro may or ikaw yung sigurong may mali kung sakaling mapunta man sa sitwasyon. Kung mag-asawa na kaya, pero kung boyfriend, girlfriend, siguro ibang level naman usapin naman siguro yun. Syempre, kapag boyfriend, girlfriend, typically, medyo bata pa kayo mag-isip Ayun pa talaga yung magulo pa yung mga utak ng getong edad. Minsan talaga kahit binibigay mo na yung kung anong alam mo, kasi bata ka pala, wala pang masyadong alam. Emotionally, minsan nga, nagkukulang ka talaga sa yung mga emotional support, mga ganun. Emotional intelligence. Hindi naman talaga tayo perfect sa ganyan. Hindi man talaga malalim yung knowledge natin about yan sa mga getong edad.
siguro pag tumanda ka na, madami ka ng experience sa buhay. From your friends, na kinasal na gano'n, kasi magbibigayan kayo ng knowledge about dyan eh. Pero kung may best friend siya, tapos hindi pa, mag-boyfriend, girlfriend pa lang kami, man, fuck that. Ganun mag-isip, doon na siya, di ba? Doon na siya. Kahit, ako i-focus ko na lang siguro yung self ko to increase or improve yung emotional shits ko pagdating sa ganun. Siguro doon ko pa lang malalaman sa level. Doon ko pa lang malalaman, okay, kailangan kong mag-improve sa ganito kasi mas ano eh. Mas ano siya, mas madami siyang mas madami. topic yun yung boy best friend. Mas madami siyang nalalaman. Oo. Yun nga, mas ganda nga nung sinabi mo kasi 'di ba, mas sa bagay, lesson din yun eh, no? Magandang lesson din yun. Kasi may improve mo lalo yung sarili mo. Doon pa lang makiklik yung button ng skills mo na yun. Kasi everything skills din talaga eh. Talaga sa life eh. No? Shit eh. No? Napaka trippy. Siguro natin ikaw. Cut na. So, closing na. Bilang ko na. Pakilala. Tapos, saan tayo makikita? Hello, once again guys. Kung umabot ka sa part ng video na to, ako nga pala si Tito Banjo and this is After Shit. Oh shit, sorry. ulit. Sige. This is After Shift Talk. Yo, what's up guys? Kung inabot nyo tong video na to, so once again, this is Tito Banjo and this is After Shit Podcast. No? So, mag-comment pa kayo ng mga pwede naming i-topic dyan. Share nyo, guys. I-share nyo para ma-shoutout din namin kayo. Tapos, salamat sa mga kasama natin ngayon. Okay, ako nga pala si Michael. Call me Kelly. Thank you for having me guys for this podcast. After Shift Podcast, looking forward sa madami pang serye. Sana madaming mapulot na aral moving forward. Sama-sama tayong tignan yung improvements ng bawat isa. Siyempre, paano natin makita yung life ba nung nilalakaran nating mundo. Tsaka be grateful lang na binigyan tayo ni God ng chance maranasin yung life na to. Yun lang. Thank you. After Shift Podcast, sana mag-guest ulit sa susunod. Yo, ito nga pala si Alan Guzman aka Mr. Balumanay, Peace of Minds Kra. Shoutout sa mga Temple Street, shoutout sa alas namin, shoutout sa mga Piman, shoutout sa mga Karnal. Ito nga pala ang After Shift Podcast. Subaybayan nyo at supportahan. Let's go. Yo, this is Bini. Salamat sa inyo guys sa panonood. Gusto ko lang i-shoutout yung Wild Dogs, yung Fellas, yung business ko, BM's Printing. Kung papakasal kayo, souvenir, kailangan nyo, invitation, yon sa akin na kayo magpagawa. And shoutout ko lang yung mga tropa dyan, yung Amazon team, yung RW Grab Services. So, message lang kayo dyan, magpa-grab kayo. Yeah. This is Sander, ka-work lang nila. Shoutout din sa mga dyan, Shopon Gang. Yes. Out. Peace out. Peace!